ito yung dapat na, kung sa forma lang, masala. Ito yung mga dai na dapat tularan dahil isa lang ang asawa. Hasta nga, pero alhamdulillah. Pero yung kasi ito yung problema minsan. Dapat yung mga duwat, mga preacher, yung forma nila, yung kagalang-galang ba? Kasi kahit, tinan mo mga pari, ako kung wala lang akong balbas, tapos may cross ako, akala niya pari ako. Pero kasi tinan mo, kahit yan sila nakasuot ng maganda, pero hindi tama yung sinasabi, pero akala mo tama. Dahil sa forma. Kagalang-galang ito, pero yung sinasabi pala, pang demonyo. Subhanallah. Katulad ngayon, Sunday bukas pala. Yung mga tao, halimbawa na sinasabi na, yung pumupunta sa church, mas maganda pa doon ka sa sabungan pumunta. Kasi naglalaro ka lang. Pero yung sa church ka magpunta, sa kuto, associating partner with God, without acceptance of, yung ginagawa mo diyan. Walang kapatawaran. Pero doon sa sabong, kung mag-ano ka, mapatawad ka ng Diyos. Kung Muslim ka. Pero hindi mapapasok ang Muslim doon. Yung tunay, hindi yung MM. So, alhamdulillah, last 27 ng November, nagkaroon ng ceasefire ang Hezbollah, pati Israel. Kasi medyo depleted yung mga bala nila kaya hindi na papadala ni Joe Biden. Tapos maraming namatay. Ang sibil na namatay, 4,000 plus din. Tapos yung injured. Kaya ngayon, although may ceasefire sila, sige pa rin yung putukan ng minsan. Katulad sa atin, may ceasefire pero sige fire pa rin. Pero na-minimize naman. So dito sa Gaza, kahapon, mayroong resolution sa ONGA. Yung ONGA, United Nations General Assembly, na mayroong ang conditional ceasefire na hilingi ng more than 100 nation. First time, ang US hindi nagbito. Ibig sabihin, hindi siya, kasi gusto talaga, before the end of December, magkaroon ng ceasefire. Kasi yan ang gusto ni Trump. Magka-ceasefire bago siya upo. So, although, ongoing pa rin kasi yung mga 100 ng hostages, nandiyan pa rin na mamatay na yung iba. So, may problema rin si Netanyahu dahil nag-ano siya ng graft and corruption last week. Tapos 127 nation na hindi na mapuntahan ngayon dahil siguradong mahuli siya dahil sa warrant of arrest ng ICC. Katulad ng pinapatong nila kay Duterte ngayon, nasabi na Duterte, padala niyo ako ticket kaya ako magpunta doon sa ICC. Diyan mo tinan. Dahil dito sa atin, hindi natin alam. So, kahapon din, subhanallah, yung binumbaan ng IDF doon sa Central Gaza, 50 ang namatay. Bata, lalaki. Ang namatay na ngayon sa, according to Ministry ng Gaza, ay 46,000 na. Dito sa ating konti pa lang. Tapos yung injured nila, 107. 107 na ngayon. Pero yun ang maganda, ngayon nandito yung si Blinken, pati yung National Security Advisor na Jake Sullivan, nandito siya sa Qatar, punta ng Egypt, pati sa Israel, para magkaroon na ng ceasefire without condition. Para ma-release yung hostage, yung mga sa prisoner ng IDF, palabasin nila, tapos yung weapon nila na ginagamit na pagkain na walang makapasok, ay ma-open na kasi control ngayon. Kawawa sila talaga dahil walang makain. Tingnan mo yung nagpipila, subhanallah. Kawawa. Yun nga, yung dua lang natin, at marami na ngayon na even hindi Muslim na nagsasabi na may isang writer din na Christian na kung ang isang tao sabi niya na nasa matinong pag-iisip, pag hindi niya sabi niya yung pagpatay ng mga bata, pati mga babae, ay hindi na sabi niya moral disintegrate na sabi niya. Yung wala ng sabi niya. So, alhamdulillah, tingnan natin within this month, baka magkaroon ng ceasefire na sa Gaza. So, surprise. Ngayon, last December 8, 14 years na nag-civil war sa Syria. Ginamit ni Bashir, si Assad.
Ngayon, alhamdulillah, mayroon nang sumasamba sa kanya, mga alawits. Biro mo, both father and mother, katulad sinabi ni Amarhan. Tatay, 29 years nag-rule sa Syria. 29 years. Ito nga anak, 24 years. So, in the period of 5 decades, 53 years, tinan mo nagyari sa Syria. Kasi, pinairal nila yon pagkadato nila, pagkaking nila. So, nangyari sa bansa, ang daming naghihirap. Pero, dahil sa Civil War, pati yung mga membro ng itong Tahrir, Assams, yung rebelde na kipaglaban sa government ng Syria for 13 years, na-liberate nila noong 8 ng December at si Assad nakatakbo ng Russia. Tapos pinasok nila lahat yung mga mansion nila, sobrang daming pagkain, mga kotse na napaka-inspired na yung mga tao sa Syria. Ang nag-evacuate, nag-out of Syria, pag-start ng is 14 million. 7 million ang displaced ngayon. Sabi nung bagong minister, yung designated prime minister na si Muhammad Bashir, kasi ang leader ng rebelde na may patong ang ulo sa United States, yang si Abu Muhammad Julani, ay member dati yan ng ISIS, pati Al-Qaeda, naggawa rin ng Amerika, program nila. Ngayon nung naghiwalay, kaya siya yung head, 30 plus years old lang, siya yung head ng nag-liberate dito sa Syria. Ngayon, ito ang kinatatakutan ng Israel. Kasi sinabi niya na nare-liberate namin ang Damascus, susunod ang Al-Quds, Jerusalem. Anong ginawa ng Israel kahapon? Binumban niyang Central Gaza, in spite na nagsiselebrate yung mga tao doon. Tapos yung sa Golan Heights, na agreement 1974 na buffer zone nila, kinuha ng Israel ngayon. So hindi natin alam ngayon, baka nagbabedo lang yan kasi matitigas na mga tao ito. Kasi sumusuporta doon kay Assad ang Iran, mga Shiaism. Ito naman ito, mga Sunni ito. So alhamdulillah, mga bata sila, grabe yung anilang ano. So sabi niya, lahat yung mga Syrian, pinakamaraming Syrian nasa Germany, ngayon pinapauwi lahat to rebuild their country. Ngayon, Arab nation ngayon, may meeting sila ngayong araw para iplano yung Syria, paano tulungan for rebuilding. Katulad din sa Gaza, kung magka-ceasefire within this month. So, alhamdulillah, malapit na si Trump, at hindi lang dyan. Pati France ngayon, nasa chaos din, yung mga tao nagrarally, sobra. Dahil sa Prime Minister, ngayon pinalitan yung Prime Minister na gusto ng tao. Si Bayrou ngayon ang Prime Minister na bago ng France. Dahil ito yung sabi ni Didat, na sabi niya, year 2040, France will be Islamic nation. Dahil sa dami ng nag-i-embrace ngayon sa France. Kahapon, pinagsalita ni Vladimir Putin yung mufti ng Russia. Halos iano niya na si Takstudin na nagsalita about sa, sabi niya, Third World War. Sabi niya, itong nangyayari ito sa amin sa Islamic, mga sign na malapit na magunaw ang mundo. Lahat ito yung nakikita ninyo na ito sa Syria naman, hindi naman pwede na hindi ma-liberate yan. Baka mag-start dyan. Diyan nalibing si Salahuddin Ayyubi, yung nag-liberate ng Al-Aqsa noong 1098. Diyan din bababa si Jesus Isa alayhi salam. Mayroong white minaret diyan. Hindi ko alam yung sa Umayyad na ngayon pinuntahan ng lahat ng mga Syrian. Bababa si Isa alayhi salam diyan. Time ng Fajr, at the same time, diyan na makikita. Kasi si Imam Mahdi, yung inihintay ng Ahlul Sunnah wal Jamaah
diyan sila magkita ni Isa alayhi salam, Fajr time sa White Minaret, one of the major sign. Pero, yung iba, na sinasabi nila, ang Imam Mahdi, si Ali, na hanggang ngayon invisible, hindi nakikita, yun ang hinihintay. Although si Dajjal, yung sabi nilang Antichrist, dito manggaling sa Asbahan. Kasi sa Iran, maraming Jew nakatira doon na living together with the Muslim, mga Iranian. So diyan nang galing si Dajjal, yung sabi nilang one eye, Antichrist, mayroong kafir na kasulat, anak ng prostitute, diyan manggagaling sa sama ng 70,000 na mga Jew. So ngayon, ang Syria ngayon, in the celebration period, although binubomba ng mga Israel, kasi lahat ito sinasabi ng Amerika na hindi kami ng internal affair ng isang bansa. Hindi kami pumapasok. Pero, subhanallah, kasi nangalingan malaki. Dahil yung sa Turkistan, dito sa may Kurdish, sila ang nagsusuporta. Itong mga rebelde na iba, sila ang nagsusuporta. Tingnan mo nangyari sa Iraq ngayon. Yung karamihan na mga Syrian na sundalo ni Al-Assad na nag-abuso during the tenure ni Al-Bashar, nandito pumunta ng Iraq. Kasi ma-prosecute sila dahil 200 plus ang binilanggo ni Bashar doon sa Syria ngayon, pinalabas yan. Dahil sa galit ng tao, yung libingan ni Hafiz, yung tatay ni Bashir, sinunog nila. Subhanallah. Sinunog nila yung museum doon. Kung ano ganyan kaganda, sinunog yan. Dahil sa ginawa nila for 53 years na pag-rule nila na nahirapan yung mga tao. Tapos pinasok nila yung mansion nila, sobrang dami ng pagkain. Kinukuha yung pagkain sa ibang bansa. Pero itong mga tao wala. The same thing. Mangyari ngayon, dito sa atin, mabuti na nagsabi ni Marcos, kaya yung tinanim ngayon, inani rin ngayon. Ha? Sana magkatotoo. It's a miracle. Ha? So, tinan natin. Kasi itong situation din natin dito sa atin, super. Dahil sa politics. At the same time, katulad ng sabi ni Marhan, dahil sa politics, politiko, mamuli, patipuli ni ka pa rin. So, ito ang dangerous. At wag na wag ipasama ang babae. Nakakasira kay Marcos dahil sa kasawa niya. Kaya may makikita mo sa vlogger. Ito naman kasi, takot sa asawa. Membro siya ng uhaw. Understanding husband, afraid of wife. Sabi niya, pag hindi manawala sa akin, sabi ni Lisa si Marcos, mamayang gabi, hindi makano. Natakot naman ito. Subhanallah. Yan ang problema. Kung may asawa kayo na ganyan, halimbawa ng mga politician, huwag nyo ipano sila. Kasi masisira talaga kayo. Sabi ni Duterte, masisira talaga ang buhay mo. Tama, alhamdulillah. Pag intention mo sa pag-run ay para sa tao, go. Pero intention mo para kumita, impossible, gumagasto ka ng napakarami. Tapos saan mo kukunin yan? Magkano lang ang sweldo ng presidente? 300,000 plus lang. O mayor, kagawad, magkano? Ayuda. Ha? Subhanallah. Tapos meron ngayong sa AKAP, yung 26 billion na paghati-hatian ng lahat ng congressman na dapat DSWD, bawat congressman, 83 million na makuha niya itong end of December. Saan nila pinupunta yan? Why? Dahil sa politics. Kaya sinasabi, ang Pilipino napakagaling, maro. Pero dahil sa graft and corruption, nasisira. Sinasabi ko everyday, ang na-approve na budget next year, $6.3 trillion pesos. Ang utang natin sa International Monetary Fund, IMF, bawat isa, kahit bata, meron ng utang na 109,000. Out of this almost 120 million na Pilipino. Yeah, collateral damage. Why? Because of graft and corruption. Ito ang problema sa Pilipinas. Kung hindi lang ganito, mas grabe pa tayo sa Japan.
Imagine 500 million every day na nanakaw. Lahat. Na ito ang problema. Ang hinihintay natin yung Teobs. Kasi damay-damay eh. Ha? What takupit na tala, Jusiban na lang, mingkong, dyan mo mingkong ka. Ingatan ninyo, mabuti kung madarating yung bagyo o etc. Yala, hindi ako kasama. Kundos kulabog yan. Kaya dapat ito, tama, yung magkandidato ngayon, elect natin kung halimbawa may eleksyon. Kasi ginagamit nila ngayon, medyo critical din dito sa atin dahil sa politics. So magkaganon, may possibility na sana magkahiwalay-hiwalay na. Sinabi ni Duterte, ay, Mindanao sa Bangsamoro yan. O baka, Mindanao, Luzon, Visayas, magkahiwalayan, subhanallah, ito ang pinakamaganda sa atin. Kung, if, ang leader, subhanallah, kaya itong nasa ligawasan na ito, $1 trillion ang makuha diyan sa gasolina yan. Kahit bawat isa sa atin, Mercedes-Benz ang sasakyan. Ang problema naman, kalsada. Kasi wala eh. Maliit kalsada. Last Monday nga lahat 3 hours nandiyan sa sasakyan. Dahil sa traffic. Kung bigyan tayo Mercedes, 24 hours diyan tayo matulog sa daan. So, ang maganda, yung hindi pa na-develop na area, yung kalsada, palawakin na. Katulad sa Saudi Arabia. Sa mga developed country, inuuna yung kalsada. Mga drainage, ilaw. Dito sa atin, nauna ang bahay bago kalsada. Hindi ka makadaan, kaya pabayarin ka, pero sa gobyerno rin. Ano ba talaga, kuya? Ito ang problema. So with regards to dito sa, alhamdulillah, Middle East, sa, subhanallah, ito sa Asia naman, yung South Korea, yung president nag-declare ng martial law, ngayon binalikan siya. Kaya baka mag-kudeta na ang military. Kasi sabi niya, yung North Korea, ready yung atomic nila. 2 days ago, yung Chinese naman na warship na 16, pinalapit nila sa Taiwan. Why? Kasi ginagawa ng Israel, sabi niya, wala rin ng United Nations, pati doon sa Russia, sa Ukraine, sabi niya, kukunin ko na ang Taiwan, renegade province ng China. So pag nagkataon yan, baka pati tayo kunin tayo ng China. So mag-aral ka na ng inchik. Kahit ang chingwa ko tumbong hautay singo-ching lang, alam mo, na inchik, okay na yun. At least may tindahan ka na. Alhamdulillah. Ito, alhamdulillah. So, may tindahan ka na niya, mga nga na inchik mamoy na. Alhamdulillah. So, yun nga, ilagay natin sa isip yung tunay na paniniwala sa Allah. Yung akida. Anytime, katulad ng kwan ng Brother Harold, nasaan na siya ngayon? 6 feet. Pero believe ako, walang 3 days, 7 days, dahil ang gusto ang Islam. Ako, pagkamatay ng nanay-tatay ko, sabi ng mga kamag-anak ko, sobre ka kuliputi engineer. Kara. Tapos yung nagsasabi sa akin, walang alam sa Islam. Maniwala ka doon, kaya kala niya yung makakatulong sa namatay yung dahil sa pagkain. Dapat yung pinatayan, katulad ng sabi ng prophet nung namatay si Jafar, yung libing niya napunta natin sa Jordan, doon sa Muta, na magpunta yung tayo. Alam ko dati, may patay, nagdadala kami ng mga lana, nyug, doon sa pinatayan. Pero ngayon baliktad, dahil sa PMT. Pandita Monitoring Team. Text yan, meron dito Kanduli, 3 days. Itong mga ulama, nag-aral ilang taon. Sa Saudi Arabia, nandyan ang Prophet Muhammad sallallahu pinanganak. Walang nagdi 3 days, 7 days doon. Sinabi ko rin, pag ako nauna, sabi ko kay Mrs., yung love-love ko. Wag na wag kang magkanduli. Pati time na mag-alis ako kung wala kang pera, huwag ka magpakain. Hindi obligatory sa'yo yan. Pag nagpakain ka, ipanalangin ko, susunod ka sa akin. Yes, kahit akin ang mundo. Why? Saan ba tayo pupunta? Sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Bakit mo siya kontrahin? Wala kang choice Doon pinahiram ta. 281 sa Suratul Baqarah. Yun ang last word. Wattaku yawman turja'una fihi ila Allah. Katakutan niyo yung time na kukunin ko yung kaluluhang pinahiram ko. Anytime. Kamatayan na yan. Al-mautu bagdatan. Kamatayan bigla. Tingnan mo, condolence sa dalawang mayor. Dalawa bigla lang yung asawa nila. Namatay. So may kaibigan ako, nagkandidato ng mayor, ngayon magkandidato, sabi ko, ingat ka, kagirato, kaya mo na kayo na mayor, papatis ako na. At di ko di, nagasang ko na. Subhanallah. Ngayon, ang importante, prepare tayo sa consequences, kahit mamatay ka, alhamdulillah. At kung namatayan ka, tanggapin mo. Kasi mismo ikaw, wala kang karapatan din na i-against sa inideclare ng Allah na kung oras mo ito, walikulli ummatin ajal. Nasa Suratul Anfal. Pagdating yan, walang kaibigan. Walang warning. Yan. Pero kung magpakain ka palagi, mayroong ma-stretch yan. Kaya sabi ko kay love ko, sa hirap at ginhawa, magmamahagmahalan tayo. Pero kamatayan ng bawat isa, suluhin niya. Mahirap magsabay. Pero yes. Tama. Tama rin ito kay gusto. Wala rin. Walang forever. Tama, wala. Doon lang sa paraiso. Kalidina piha abara. Forever ever. Forever yang. Masyaallah. Forever yang doon. Nakambita ko forever yang ante si Brother Samson. Kabangay ko sa ka. Iwan naraka ko. Natigo forever. Tingnan mo yung maraming mga BTA, bangsa muro tatlo asawa, magagandang mukha nila. Bata pa. Batang isip. Siya hubo. Allahu Akbar. So, alhamdulillah, i-preach natin sa ating mga pamilya. Kung ayaw maniwala yung talo, importante, wama alay na ilal balagul mubin, na bigay mo sa kanila, magkikita yung sa kabilang buhay. Kasi may mga taong ganyan. So may Suratul Baqarah, sabi na yung mga taong kasama mo sa mundo, they used to say, na ang halimbawa, namatay tayo, meron bang kamatayan, buhay after? And these people, sabi ng Allah, you will see in the midst of hellfire. Makikita mo yan, ipakita ng Allah sa'yo. Yung nagsasabi na, walang kamatayan, makikita mo sa impero. Ihingi yan sa'yo. Ay sabi, goodbye. Yun yung sinabi sa'yo. Kwak ka pa ni. Allahu Akbar. So, anytime, ang tao, ito yung end of time na sign na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ako, mas lalo na kung malapit na, katulad ni Brother Danny Rizen, doon ka na kasi anytime, hindi ibig sabihin na malakas ka. Hindi. Kahapon, other day, bata, 3 months, inabos na to. Bakit? Syria, Gaza, Lebanon, dito sa Mogadishu, mga bata, araw-araw na mamatay. Isipin mo, saka na ako bata pa ako, hindi pa ako matanda, marami pa akong kasalanan magawa. May contract ka ba sa Allah na saka ka mamatay yung senior citizen? Saan yung prove mo, ha? Ano sabi na? Wa mata trinapson matagsibugada. Ilal akhir. No one knows what he earned for tomorrow. Katulad ni brother alam niya kung kapatid niya mamatay bukas, doon na. Tapos another thing, si brother Dr. Pagaya. Na ipanalangin natin, pumunta, tinanong kita, hindi ka pa, subhanallah. Tulungan siya ng Allah. Kahapon, medyo na sentimental din ako, mashallah. So, hindi natin alam. Malakas, doktor. Ang daming doktor. The other, may alam ako, galing ako sa SCAG. Last week, doktor, sabi ko, akala ko doktor, hindi mamatay. Kaya alam niyan ko, hindi pala kis. Pagdating nyo, walikulli umad yan. Nambet hindi ka matuwa. Mo may urasan ka, da makagaganto ba di mag-score? Di mo man never, di matay. Aran sabi sa kuna sa MSU, sabi patwa ti armalite, sabi sa kuna bibiyagpan. May nito karamatay, di pa no nato midaw. Susaki kinadal. Na kasi ustad siya. Di pagkuhanan, kagina, guwapo, genggitan. Nasaguna, nasa guna.
Gwapo na mapiyaban na ikaw rin. Piya ginawa ka, BTA. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapat talaga. Allahu Akbar. So, subhanallah, panganin nito sa karna. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala na ang Islam, dahil sa nakikita niyo sa social media, marami na, hindi naman yan na yung nakakapagtaka ka. Kay sabi rin ng prophet na talata wa sabayina firka, 73 denomination. Hazal ummah, sabi ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So don't worry, ang importante, yung akida mo, nasa tama. Ahlul sunnah wa jamaah. Ano yung sinabi ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mga sahaba, doon ka mag-stick. Anong nakikita mo sa media, i-check mo. Huwag mo tingnan sabi ni ustad, sabi ni ulama, sabi ni alimango. Huwag mo tingnan. You research. You have mind to think. Totoo ba ito? Huwag ka lang huwag mo na silang ibas. Lahat yan managot. Ang ulama, kung lukso ng impermo, huwag mong samahan. Ha? Kasi yan ang problema. Palaging hindi ako galit, ha? Pagalit pa lang. Ako buha. So wag nyo sila. Mabuti mayroong mga ulama nag-guide sa atin. Kung wala, subhanallah. Pero mas maganda talaga, yung mga may pera, gagasto sa mga ulama kasi kayo ang mauna. Parang senior citizen, priority. Alhamdulillah. Kaya yung may mga pera dyan, mag-sponsor kayo, magawa kayo ng dapat para sa Islamic. Hindi lang yung mag-ano kayo dahil election. Kasi ganyan talaga ang election eh. Kaibigan mo ngayon, pagkatapos ng election, Allahu Akbar, tingnan mo na si Sara, si Marcos. Akala mo hindi magano, ngayon tingnan mo, mortal. Dahil sa asawa niya. Oo. So, panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kunin yung kaluluhan natin na time na tayo naniniwala sa nag-isang Diyos, sumusoko, tumatalima sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos. So sa muli, salamat sa pagkikinig. Kung may nasabi man ako na medyo masakit, hiningi ko ng kapatawaran, pero yung magagandang sinabi ko, galing sa Quran, paghawakan nyo dahil para sa inyo ang laban na yan. Subhanakallahumma hamdik, sarulay na astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum.